Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ayusin mo ang post mo. Reklamo sa akin ni Princess, kaya hindi ko mapigilan mapairap dahil sa kabaduyan niya. Para to sa mga fans mo na naghahanap sa'yo, kaya huwag ka nang mag-inarte at ayusin mo na ang post mo. Sabi pa niya habang nakatutok sa akin ang Canon camera na hawak niya. Gusto niya akong umakto na parang masama ang pakiramdam para may dahilan daw ako kung bakit hindi ako nagpaparamdam nitong mga nakarang araw. Ang galing ng manager ko, di ba? Ang sarap ibalibag. Click dito, post doon. Hindi ko alam kung nakailang shot sa akin. Basta nagpost lang ako na nagpost at daig pa totoong may sakit ang lagay ko ngayon. Pwede ko na bang puntahan si Nathan? Tanong ko sa kanya habang abala siya sa katititig sa mga kuha ko. Simula pa kahapon na makauwi ako dito. Hindi ko man lang siya nakausap dahil bantay sarado sa akin si Princess. Medyo hindi daw kasi maganda ang resulta ng pag-amin ni Nathan sa relasyon namin. Huwag muna ngayon. Baka namang problema pa yun kung paano palayasin ang mga taksil sa kumpanya niya. Sagot niya bago ako tinalikuran at lumabas sa kwarto ko. I felt bad. Nabalitaan ko kasi na i-dismiss daw si Nathan sa posisyon niya sa kanilang kumpanya na Constantine Corporation. Kalat na sa balita pero hindi pa naman nagpapalabas ang statement ng kanilang kumpanya kung bakit siya papaalisin. Sila lang naman ang may sandamakmak na branch na mall dito sa Pilipinas. Aside from malls, he also owns several first-class restaurants. Minsan, nagiging direct food goods supplier din ang kumpanya nila dito sa bansa. Kaya malaking gulo kung sakaling tatanggalin siya sa pwesto niya. Kumusta na kaya siya? Princess! Sigaw ko, saka tumayo sa kama. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at naglakad palabas ng kwarto para hanapin ang magaling kong manager. Mom, aren't you going to eat your breakfast? Salubong na tanong sa akin ni Rachel habang pababa ako sa hagdanan. Busog pa ako, baby. Sagot ko sa kanya at nilapitan siya sa couch. May kung ano siyang nilalaro sa iPad at hindi naman ako pamilyar sa kanyang nilalaro. Have you seen Mommy Princess? Tanong ko pagkaupo ka sa kanyang tabi. She told me na may pupuntahan daw siya. Saglit siyang bumaling sa akin at muling itinutok ang paningin sa kanyang nilalaro. Mabuti naman. Mahina kong sambit, saka ako tumayo. Aalis muna ako. She also told me to guard you and don't let you step out of the house. Putol niya habang hindi inaalis ang tingin sa hawak na iPad. Bibilang kita ng price sa You can't learn me, Mom. Sabi niya at pinagtaasan pa ako ng kilay. Inop niya ang kanyang iPad, saka tumayo sa aking harapan. But we can negotiate. Ayan, dyan ka magaling. Napatayo na din ako, kaya hindi niya mapigilan ang mapatingala sa akin. Aalis na ako, pero dito ka lang sa bahay. Hintayin mo ang Daddy Jacob mo, dahil pupunta yung sigurado dito. If you need something, puntahan mo lang ang Daddy Jace mo sa guest room. Bilin ko sa kanya at tinalikuran siya. Scammer din tong batang to eh. Hindi ko alam kung saan niya natututunan ang pagiging mandurugas. Hay nako, isusumbong kita. Hindi ko na lang siya sinagot at nagpatuloy hanggang sa makarating ako sa may garahe. Kailangan kong kausapin si Nathan tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Hindi man ito ang tamang panahon para makisawsaw ako sa buhay niya, pero may plano ako para tumigil sa kakabatikos
ang publiko sa kanya. "Hello, Princess?" Sabi ko sa kabilang linya nang tawagan ko ang number ng manager ko. Kasalukuyan ako nagmamaneho papunta sa kumpanya ni Nathan. "What's the matter? Huwag mong sabihin may kalokohan na naman. Magpa-schedule ka ng press conference ngayong araw." Putol ko sa kanya. "Ano? At ano naman ang sasabihin mo sa media?" Tanong niya at halatang nagugulan siya sa mga sinabi ko. "Magpa-set up ka na lang." Pagtatapos ko, kasabay ng pag-end ko sa tawag. I made up my mind. Tutulungan ko si Nathan dahil feeling ko ay isa ako sa mga dahilan kung bakit nagkakaganito ang kumpanya nila. Pagkatapos ng ilang minuto, nandito na ngayon ako sa basement parking area ng building ng kumpanya nila. Pagkatapos kong iparada ang kotse, kinuha ko muna ang shades at mask bago ako lumabas. Kailangan ko pa rin mag-ingat kahit na elevator ng basement ang gagamitin ko papunta kay Nathan. "This is all your fault." Napahawak ako sa dibdib ko, dulot ng pagkagulat dahil sa isang lalaking sumigaw. Nakatalikod siya sa akin ngayon, kaya siguro hindi niya namamalayan na nandito ako. Nakasuot pa ito ng hoodie habang hawak-hawak ang cellphone niya at nakatutok ito sa tenga. "You keep on telling me that everything is under your control. Pero ano to ngayon? Dihado ako, Tamayo." Sigaw niya ulit. Hindi naman siya siguro high blood, ano? Nagtago na lang ako sa mga kotse na nakaparada dito. Dahil baka mapagbuntungan pa ako ng galit ng lalaking yan kapag nakita ako. Kung hindi mo kayang gawin, pwes, ako ang gagawa. I'll make sure na aayon sa akin ang mga plano ko. Nakita kong inis na tinapon ang kanyang cellphone pero hindi ko makita kung hanggang saan umabot ang pagtapon niya. Habang abala ako sa kakasilip, bigla na lamang ako nakaramdam ng kaba nang mapatingin ang lalaki sa aking direksyon. Otomatiko akong napatago at hinawakan ang aking bibig. He looks familiar. Saan ko nga ba siya ulit nakita? Sinubukan kong sumilip ulit sa kanyang gawi. Ngunit hindi ko na siya nakita. Ang bilis naman yata niyang makatago. Pero kahit naka-hoodie siya kanina, namumukhan ko talaga siya eh. Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Tanungin ko na lang kaya si Nathan. Siguro isa iyon sa mga empleyado niya. Malabo naman kasi na passerby lang yon. Naglakad ako habang pinagmamasdan ang kabuuan ng basement. Baka sakaling nandito pa ang lalaking iyon. Pero wala talagang makita kahit anong bakas. Hanggang sa makapasok ako sa elevator at pinindot ang close button. Pinindot ko na din ang 78th floor, which is yung palapag sa office ni Nathan. Nagtatrabaho ako dati dito, kaya alam na alam ko kung saang palapag ang opisina niya. Ilang minuto na rin ang lumipas bago ako makarating sa palapag na pupuntahan ko. Solo niya tong palapag, kaya hindi ako nababahala na baka may ibang taong makakita sa akin. Maliban na lang siguro sa sekretarya niya na nakabantay sa labas ng kanyang opisina. "Hello, good morning. Itatanong ko lang sana, nakapagpa-set up po ba kayo ng appointment kay sir? Kasi kung hindi, umalis na lang po muna kayo dahil busy ngayon si sir at wala siyang panahon para makipagkita o makipag-usap sa kung kani-kanino." Putol sa akin ng babae nang balakin kong magtanong. Mataray niya akong tiningnan habang nakahalukip-kip at daig pa ang security sa higpit ng pagbabantay. "Saglit lang po, may mahalagang bagay lang akong..." Mahigpit pong ipinagbabawal ni sir na huwag magpapasok sa loob ng opisina niya. "Kung hindi kayo aalis, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng security guard para kaladkarin ka palabas ng opisina." Bigla yata akong kinabahan, lalo na nang pinandilatan niya ako ng kanyang mga mata. Parang kakainin niya ako ng buhay base sa itsura niya ngayon. "I'm Danica Atienza." Nauutal kong sambit at tinanggal ang suot kong shades pero muli ko din tong binalik.
Girlfriend ako ni Nathan. Sabi ko pa at nakita kong tumayo siya at nagmamadaling lumapit sa akin. Hindi ko alam pero kinakabahan ako sa kanyang sekretarya. Hindi man lang ba natatakot si Nathan sa tuwing kasama niya ito? Hala, sorry po talaga ma'am. Alam kong hindi sapat ang ilang milyong sorry ko para patawarin mo ako sa aking inasta. Kaya sorry po talaga ma'am. Hindi ko rin po kasi alam na kayo po pala yan ma'am. Sana patawarin niyo ako dahil tao lang din ako. Madalas po ako nagkakamali at no, it's okay. Pigil ko sa kanya nang balakin niyang lumuhod sa aking harapan. No need to feel sorry. Alam kong ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Naku, tama nga ang sabi ng iba na sobrang bait mo. Hindi ko aakalain na. Okay na po. Pasok na lang po kayo sa loob dahil nagmamadali din po ako. Napangiwi pa ako bago ako humiwalay sa kanya. Ngumiti pa siya sa akin kaya nag-aalinlangan akong tumango at binuksan ang stainless steel ng opisina ni Nathan. Nathan? Kilala mo ba yung... Oh, hi! Bala ko pa sana magtanong tungkol sa lalaki sa basement kaso bumungad sa akin ang ilang kalalakihan na may kanya-kanyang pinagkakabalahan. Ang iba sa kanila ay pamilyar sa akin dahil nakita ko na sila sa iilang magazine. May bisita ka yata? Tanong ko sa kanya kahit halata naman. Isinara niya ang laptop niya at lumapit sa akin. May inaasikaso lang kami. Simpleng sagot niya at ramdam ko sa boses niya ang pagod. Inayos ko ang kwelyo ng polo niya dahil medyo magusot. Magulo din ang buhok niya na para bang hindi man lang nakatikim ng ligo ngayong araw. Teka, natulog ba to? Hi sweetheart. Napabaling naman ako sa lalaking kakapasok lang. May bitbit itong tasa habang papalapit sa gawi ko. Are you lost, baby girl? Tanong niya na ikinakunot ng noo ko. Kidding, nakigaya lang ako sa isang movie na napanood ko dati. Natawa pa siya at nagmumukha siyang timang sa inaasta niya. Lumapit pa siya ng bahagya at inilahad ang kamay sa akin. I'm Dave. Ow! Napahiyaw ito sa sakit nang pumagitna sa amin si Nathan. Kinuha ang kamay niya bago kinamayan ito na ang buong puwersa. Halos hindi naman maipinta ang mukha ng lalaki pagkabitaw ni Nathan sa kanyang kamay. I'm Danica. Tinanggal ko ang suot na shades at nakangiting tinitigan ang lalaki. Danica Atienza. Pag-uulit ko dahilan para mabitawan nito ang hawak na tasa niya. What brings you here? Tanong sa akin ni Nathan habang naglalakad kami papalapit sa sopa. Sana tumawag ka na lang sa akin para hindi nahasil sa'yo ang pagpunta rito. Dagdag niya sabay upo. Kailangan kasi kitang kausapin. Bahagya akong napahinto at napatingin sa mga kasama niya na nakatingin din sa akin. Yung mga itsura nila parang ewan na kinakabahan. Guys, ako lang to. Natatawa kong usal kahit hindi ako komportable sa mga titig nila. Don't mind them. Mga walang tulog pa ang mga yan. Singit ni Nathan kaya naupo na lang din ako sa sopa. Anyway, I came here to tell you na magpapa-press conference ako mamaya. I want you to be there. Kaya tatawagan na lang kita kung anong oras magsisimula. Okay ba? Sabi ko sa kanya at nag-thumbs up pa. Medyo kumunot ang noo niya bago ito sumagot. For what? I mean, bakit magpapa-presscon ka? Naguguluhan niyang tanong. Walang sinabi sa akin si Princess tungkol sa presscon mo. Sabat ng isang boses, dahilan para mapabaling ako sa taong nagsalita. Kasi nga ho, biglaan lang to. At hindi pa naman talaga nakapag-schedule si Princess ng presscon dahil kanina ko lang siya sinabihan. Okay na ho ba? Magalang kong sagot pero sinadya kong gawing sarkastiko ang tono ng boses ko.
Hay nako, pati ba naman dito? Aasta pa din siya na parang boss ko? So ayun na nga, basta pumunta ka na lang para malaman mo. Baling ko kay Nathan, saka siya tumayo. Aalis na ako. Mukhang hindi kasi kayo makapagtrabaho ng maayos kapag nandito ako. Dagdag ko at kumindat pa sa kanya. Nakita ko napaiwas niya ng tingin at palihim ng ngumiti. Sigurado ako na kinikilig to sa akin. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin sa taglay kong ganda, di ba? Mukhang asong ulol. Parang nagpintig yata ang tenga ko dahil sa aking narinig. Inis ako naglakad papunta sa mahabang table at lumapit sa dalawang lalaki na nagtatawanan. Are mocking him? Sita ko sa kanila, pero nagpipigil pa din sila sa kanilang pagtawa. Kilala ko tong mga to eh. Mr. Dave, baka nakakalimutan mo. Ako ang endorser ng Ground Zero book mo. At ano nga pala ulit ang plano mo? Balak mo nga extend ang kontra ko as endorser? Napahawa ko sa balikat niya, kaya natigil sila sa pagtatawanan. Tiningnan ko naman ang katabi nito na may-ari ng Transit Incorporated bago muli nagsalita. Tumawag nga pala dati ang sekretarya mo sa manager ko na may bagong model na naman daw kayong ipapalabas. Tanong ko na ang tinutukoy ay ang bagong model ng kotse nakakalabas lang this year. Bala kasi ng kumpanya nila na ako mag-endorse sa bagong model nila ngayong taon. Relax, Danica, nagkakatuwaan lang kami. Pinagtatawanan nyo ang boyfriend ko. May paasong ulol pa kayong nalalaman? Eh kung ipalapa ko kayo sa aso. Putol ko sa kanila at pinandilatan sila ng mga mata. Ang lakas makaasar ng mga to eh. Danica, pahingi naman ng pansain mamaya. Ipapalapa ko lang sa aso ko. Sabat pa ng isa at nakipag-apir pa sa lalaking katabi nito at sabay silang nagtawanan. Hindi ko kilala pero pamilyar siya sa akin. Siya yata yung top private investigator na kilalang kilala dito sa Pilipinas. Basta ako. Manunod ako ng press con mamaya ni Danica may baby girl para suportado sa "Fuck dude, what the hell is your problem?" Sigaw ng isa at biglang napatayo ng batuhin siya ni Nathan ng hawak na ballpen. Tumama ito sa kanyang ulo, kaya hindi may tatangging galit ito. "You sucks at flirting, so stop calling her your baby girl." Pasigaw din ni Nathan, pero tinugunan lang siya ng isang malakas na pagtawa. Hay nako, tinalikuran ko na lang sila at naglakad palabas. Parang mahahilbad yata ako nang wala sa oras kapag nanatili pa ako kasama ang mga lalaking iyon. Dumiretso ako sa elevator at mabuti na lang at hindi ko nadatnan ang sekretarya ni Nathan. Baka kung ano naman ang sasabihin nito at mapadpad na naman kami sa mga out of this world na usapan. De joke lang. Habang nasa elevator, muli kong isinot ang aking shades bago chinek ang phone ko. Well, expected na maraming missed call from Princess. Nakasilent kasi itong phone ko kaya hindi ko namamalayan. Inopen ko ang isang message niya at binasa ito. "Have you seen this already?" Sabi sa mensahe at may kasamang link. Pinindot ko ang link at napunta ko sa isang site. Bagong labas lang na article patungkol sa "What's this?" Hindi makapaniwalang tanong ko. Zoom ko ang picture na nasa article at mas lalong kumunot ang aking noo. Saan nila nakuha to? Ako ba talaga to? I mean, wala akong natatanda na ginawa ko to. Malabo namang edited to kasi halatang fuck, this is not me. Someone is trying to drag me down. Pagkabukas ko ng elevator, nakatanggap ako ng isang mensahe coming from Tamayo. Tinungo ko ang kotse ko at nagmamadaling pumasok ako bago binasa ang mensahe. "I have something to tell you. Same place." Ano na naman pakuluto, Tamayo? Kaagad kong pinandar ang engine at maya-maya ay pinahururot ito papunta sa destinasyon ko.
Alam kong may kinalaman naman siya sa kumakalat na litrato ko. She keeps on messing with me at hindi niya ako tatantanan hanggat hindi ako pumapayag sa gusto niya. I am on my way papunta sa bar na makatanggap ako ng tawag galing kay Nathan. I didn't bother to answer any of his call hanggang makarating ako sa loob ng bar. Alam kong alam na niya ang tungkol sa litrato na kumakalat online. I want to talk first Tamayo before clearing out myself to him. I showed my VIP pass sa isang bouncer at pagkatapos ko, tinanggal ko ang suot kong mask bago tinungo ang bar counter na paboritong tambayan ng magaling kong pinsan. Walang katao-tao sa loob maliban lang sa kanya. Nadaig pa ang isang lasinggero kumakatambay sa bar ng ganitong kaaga. Now, talk to me Tamayo. Sigaw ko sa kanya dahilan para mapalingon siya sa akin. You keep on messing with me. You keep on ruining my life. Why can't you just leave me alone? I yelled in so much frustration. Napahawak ako sa noo ko at nahihiling na tinitigan siya. Napapikit ako sa sobrang inis. Tsaka huminga ng malalim. Nang kumalma na ako, umupo ako sa tabi niya pero hindi ko kayang tumingin sa kanya. I hate her at baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya kapag hindi ko mapigilan ang aking sarili. Aaminin kong ako ang nagpakalat sa picture niyo dati ni Nathan, pero what? Inis ako napatingin sa kanya. Magkasalubong ang dalawang kilay at nakakuyom ang mga kamao. Pero yun lang yun. I mean, bago ko pa ipakalat ang picture niya dati, alam ko na magiging resulta. But you still cause a chaos between Nathan and my career. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo para gumawa na naman ng panibagong gulo? Napaawang po ang bibig ko, sabay iwas ng tingin at napahampas sa counter. Alam kong may lahing demonyo to, kasi dati pa lang, demonyo na ang tingin ko sa kanya. Pero sobra naman yata tong ginawa niya sa akin. I told you, it's not me. It's Mr. Wang Ak. Alam mong kahit na nainis ako sa'yo, I still can't do something like that. Rason niya na mas lalo na kapag painis sa akin. Stop making me believe with your lies. Sigaw ko, saka ako napatayo. You'll pay for this, Tamayo. Banta ko habang dinuduro siya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko na nakaduro sa kanya at tumayo din siya kagaya ko. I ask you to come here not because I want you to blame me for what happened. All I want is to warn you that Mr. Wang is planning against you. Bakit ako pa nagmumukhang masama ngayon? Sagot niya at eto naman ang mataray niyang tingin. She's making me pissed even more. The guy beside you na nasa litratong kumakalat, he's Mr. Wang. He's part of Constantine Corporation pero na-dismiss siya kahapon because of his stupidity. Serves him right. Maarte niyang sabi at binitawan ang kamay ko. Kinuha niya ang bote ng alak saka tinungga ang laman nito. Is he pertaining to the guy na nagdala sa akin sa isang hotel? Anak ng, yan dapat ang itatanong ko kay Nathan kanina. Bakit ko ba nakalimutan yon? Isa siya sa mga tauhan ko. But I decided na itigil ang connection ko sa kanya dahil nagiging psycho na siya after he got dismissed. I told him last time na dalhin ka sa isang hotel kasi medyo nahilo ka sa alak na ininom mo dati. Pero hindi ko siya inutusan na kuhanan ka ng litrato while sleeping. Paliwanag niya pagkatapos niyang lagukin ng alak. The picture really sucks. It seems like para may ginagawa talaga kayong... Shut up, Tamayo. You can't fool me with your nonsense talk. Gusto mo lang bilugin ang utak ko para itanggi ang ginawa mo. Putol ko at kaagad siyang tinalikuran. Lumabas ako sa bar para pigilan ang sarili ko at wag siyang patulan. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Princess bago ako dumiretso sa aking sasakyan.
Bala ko na sanang i-dial ang numero ng manager ko na makaramdam ako ng matigas na bagay na tumama sa ulo ko. Napahawak ako sa ulo ko na tinamaan at napamura ako ng bahagya. Shit! Parang nawalan ako ng lakas na makita ang dugo sa aking mga palad. This is not good. Then everything went black before I could utter some words. Ano ang malagim na trahedya na harapin ni Danica sa mga kamay ni Tamayo? At paano harapin ni Nathan ang mga maling akusasyon sa kanya? May pag-asa pa bang mabuo ang kanilang pamilya? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!